Hello, 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 hello. Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay sa ating lahat. Mga kapatid, mga kababayan, mga kaibigan at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Kristo. Mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, ng Visayas at ng Mindanao ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas tinaguriang Perlas ng Silangan. Gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito na nilikha ng Diyos, pinagkatiwalan niya sa sangkatauhan. Ang abang lingkod ng Diyos, Bishop Litangonan, na narito muli upang pangunahan ng episode 438 ng Ride On na Ministry Araw po Saturday, Sabado, May 8, 2021. Yes, ang Ride On na Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His words, Ride On with the sound of praise, worship, prayer, and service. Manalangin po tayo sa banal na presensya ng Panginoon sa pagkakataon na ito. O aming Ama at aming Diyos, pinupuri ka namin at winawalhati sa pagkakataong ito na kaloob mo sa bawat isa amin. Ikaw na siyang dapat naming itanghal. Ikaw na dapat naming papurihan, sambahin, pasalamatan. Sa Espiritu at sa katotohanan, marapati niyo, Diyos, na kami po ay maging karapat-dapat sa aming paglapit sa inyo at gayon din sa aming pagsasama-sama. Magabayan kami at mapangunahan ng iyong banal na Espiritu, bigyan po ng kasapatan ng pangunawa at maarok namin, Panginoong Diyos, mga nais mo na ipabatid sa amin. Gayon din, Panginoon, dulutan mo kami ng maayos na internet at signal. Iniaalay po namin lahat ng kabuuan ng gawain na ito at magyang buong maghapon, buong magdamag. Sa tanging pangalan ni Jesucristo, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Yes, tayo po ay magpuri sa banal na pangalan ng ating Panginoong Diyos. Tunay nga naman na napakabilis po ang araw, Sabado ngayon, at preparation na naman para sa bukas na pananambahan ng lahat ng mga mananampalataya sa paunan ng lahat ng mga churches sa buong mundong ito. At gayon din naman ay bukas na kung saan ay alalahanin, ipagdiriwang natin ang Mother's Sunday. Pagkilala, pagpupugay sa lahat ng mga ina ng tahanan. Kaya pinupuri po natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Ang buhay ba natin sa araw-araw ay masaya ba tayo? Kahit na ganito ang sitwasyon, ganito ang ating pinagdadaanan. Kahit na merong mga problema na hinaharap natin, may mga kabigatan, may mga pangailangan, nakakaramdam pa rin ba tayo ng saya sa ating mga puso? Yes, kahit anumang sitwasyon ng buhay natin ay patuloy na meron awit tayo. Anumang sitwasyon ng buhay natin, kailangan na meron po tayong saya. Napapaindak tayo at napamagili tayo sapagkat merong nagpapangiti, nagpapaindak at nagpapasaya sa atin. Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Problema ay dumarating, ito'y kanyang lulutasin.
Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may sayaw. Sayaw, sayaw, sayaw. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may sayaw. Sayaw, sayaw, sayaw. Problema'y dumarating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may sayaw. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may ngiti. Ngiti, ngiti, ngiti. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may ngiti. Ngiti, ngiti, ngiti. Problema'y dumarating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may ngiti. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Saya, saya, saya. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Saya, saya, saya. Problema'y dumarating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may sayaw. Sayaw, sayaw, sayaw. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya'y may sayaw. Sayaw, sayaw, sayaw. Problema ay dumarating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may sayaw. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may ngiti. Ngiti, ngiti, ngiti. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may ngiti. Ngiti, ngiti, ngiti. Problema'y dumarating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may ngiti. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may sayaw. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Palakpakan natin ang Panginoon sa pagkakataon na itutunan na naman na si Jesus ang siyang nagpapasaya sa atin, nagpapaindak sa atin, at gayon din na kung saan ay nagbibigay po sa atin ng ngiti mula sa ating mga puso. Kahit na mahirap ang pinagdadaanan natin, may problema, yes, siya pa rin ang nagbibigay ng ligaya ng ating mga buhay. Di ho ba mga ka-ride on sa Panginoon? Tama ba ako? Mga ka-ride on sa Panginoon. At ano naman mapapala natin kung lagi tayong umiiyak? Ano naman ang mapapala natin kung tayo naging nakasimangot? Ano naman mapapala natin kung tayo po ay nagkukulong sa isang dako na kung saan ay problematic at nagpapaapekto sa ating mga problema, rather than na kung saan ay lahat ay atin pong iniluluhog sa Panginoong Diyos ng kanyang pagtulong ay patuloy nga naman na available sa bawat isa sa atin, di po ba? Mga ka-ride on sa Panginoon, kumusta po kayo sa buong nagdaan nakalipas na Lunes hanggang kahapon ng Biyernes? Are you prepared to face the Lord again tomorrow's Sunday Divine Worship service? Hallelujah.
Ang ating pong debosyon sa umagang ito ay ipinagpapatuloy po natin ng ating pong binabalangkas na The Book of James o Aklat ni Santiago, na kung saan ay nasa chapter 4 na tayo, kabanatang 4 sa mga talatang 11 hanggang 12. Yes, at ina-acknowledge mo natin ang ating mga ginagamit na materyales, ang King James Version at gayon din ang Full Gospel Study Bible at gayon din ang Magandang Balita Biblia. At ang pag-uusapan po natin ay merong kinalaman sa don't speak evil against others. Yes. Huwag tayong manira laban sa iba. Yan ang ating pag-uusapan ayon dito sa salalayan na ating pong titignan kung ano ang ipinaparating po sa atin. Na kung saan ito po ang sinasabi ng verses 11 to 12 sa King James Version. Speak not evil one of another, brethren. He that speaketh evil of his brother and judgeth his brother, speaketh evil of the law and judgeth the law, but if thou judge the law, thou art not a doer of the law, but a judge. There is one lawgiver who is able to save and to destroy. Who art thou that judges another? At sa salin na Tagalog, Magandang Balita Biblia, huwag kayong magsiraan, mga kapatid. Ang namumula o humahatol sa kanyang kapatid ay namumula at humahatol sa kautusan. At kung hinahatulan mo ang kautusan, hindi ka na isang tagatupad ng kautusan, kundi isang hukom. Isa ang nagbigay ng kautusan at siya rin ang hukom. Tanging siya ang may kapangyarihang magligtas at pumuksa. Ngunit ikaw, sino ka upang humatol sa iyong kapwa? Pinagpala tayo ng Diyos sa mga talatang ito na ating pong binasa at narinig. At nawa mahayag ang Diyos sa pamagitan ng kanyang mga salita sa bawat isa sa atin. Napakaganda itong sinasabi nitong dalawang bersikulo na ito, na may tuturing din natin na naaangkop po sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon at sa anumang konteksto ng buhay. Maging sa loob ng iglesia, maging sa loob ng pamilya, o sa anumang bahagi ng lipunan, o maging sa lipunan mismo na ating kinabibilangan. And even other extracurricular activities or organizations, fellowship, that we are a part of it or we are indeed involved. At itong sinasabi ni James ay naangkop po ito. Well, ang Diyos ay binigyan na tayo ng kalayaan. Bawat isa ay binigyan ng Diyos ng kalayaan.
salin sa anumang larangan. At kasama na dyan yung kung ano ang sinasabi ng ating mga dila na mula sa puso na naririnig, yan man ay mabuti, makasasama, maganda. Meron tayong kalayaan. Pero hindi ibig sabihin na kung saan ang tao, bagaman binigyan siya ng laya, na hindi na siya mag-iingat, na hindi na siya mag-iisip, na hindi na niya aaralin, sasaliksikin kung tama nga ba ang bawat lumalabas sa kanyang dila. Kaya nga sa bansa natin na kung saan ay isa ho sa bansa na kung saan ay napakalaya. Yung usapin ng democracy ay tunay nga naman na maaaring sabihin natin na sobrang democracy dito. Kahit saan dako may rally, kahit sino pwedeng magsalita. Laban sa isa't isa, laban sa gobyerno o ano paman. At kapag pinipigilan, di umano naman ay nagsisitnas ng batas. At isinisigaw ang freedom of expression na nakasaad sa batas. Pero meron din batas na kung saan ay may kinalaman doon sa mga usapin na libelous na paninira. Kung merong umiiral na batas sa lipunan o sa isang bansa, at gayon din sa mga partikular na mga provinces, cities, municipalities, and even the barangay, ay meron pang mga added regulations na naisa sa batas sa di umano. Well, we praise and thank the Lord for this democracy, freedom of speech. Pero kinakailangan din na kung saan ay isinasaalang-alang ang higit na siyang pinakapamantayan na batas na mula sa Diyos, sapagat ang mga iyan ay umaangkop sa lahat ng larangan. Sa usapin ng moralidad, sa usapin ng mga values, sa usapin ng relation sa isa't isa, sa usapin ng ano paman. Ngayon, mga ride-on sa Panginoon, sa sobrang laya, sa sobrang democracy, maraming yan nalalathala na kung saan ay mga propaganda. Di tayo nagtutukoy kung sino ang gumagawa ng mga propaganda, mga fake news. So many innovative approaches and acts of fake news, propaganda laban sa di umano, lalo na kung saan ay nalalapit ang eleksyon ng isang partikular na dako. Batuhan ng bato, batuhan ng buhangin.
At wala naman napapala. At ang isang na napakalungkot ay yaong kung mismo sa konteksto ng church at gayon din sa mga mananampalataya, kung nangyayari itong sinasabi ni James, speak not evil one of another, brethren. Huwag kayong magsiraan, mga kapatid. Naranasan niyo ba ang kayo po'y siraan? Well, lahat tayo ay nakaranas na niyan. Ang pangalawang katanungan ay naranasan ba natin na kung saan tayo mismo ang gumagawa rin ng kasiraan laban sa kapwa? Lalo na sa mga hindi kaibig-ibig sa atin, lalo na ang mga hindi in sa atin. Di natin gusto o kaya sila na kung saan gumagawa din ng ganong klase ng paninira laban sa atin. At ang nagiging sukli din ay yung gumagawa ka rin ng paninira sa kanila. Yes, walang maidudulot na mabuti ang paninira laban sa iba. Bagaman ang banal na kasulatan ay sinasabi din na kung saan ay i-expose ang mga kasalanan. Pero yung intentional na meron pong bad faith and intention upang siraan di umano ang iba, ay nakapagdudulot ng chaos, nakapagdudulot ng kaguluhan, nakapagdudulot ng awayan, nakapagdudulot na kung saan ay naaapektuhan ang relasyon sa isa't isa. At nauwi sa awayan, at nauwi sa punto de vista at konteksto na kung saan ay nakakarating na sa barangay. Kaya nangyayari mga demanda hanggang sa makarating sa municipal level, hanggang sa makarating sa regional court, trial court, hanggang sa makarating pa sa Court of Appeals at gayon din sa Supreme Court. At ang masaklap sa kalaunan ay nandoon na marinig natin na kung saan hindi na mapanumbalik ang relasyon at hindi na nare-resolve. Maring sabihin ng kabilang panig ay, over my dead body, hindi ka na mapapatawa. At gayon din ang kabilang panig ay, ako rin, over my dead body, hindi kita mapapatawad. And then, nangyayari pa na kung saan ay isinusumpa ang bawat isa. Kaya nga mahalagang sinasabi ni James na huwag kayong magsiraan. Mga kapatid, sinabi niya ang mga ito marahil ay merong nagaganap na siraan sa panahon na iyon. Sa hanay ng magkakasama, magkakapatiran at magkakapatid. Pagsisiraan na kung saan batuhan na ng baho.
na kapag lalabas na siya ng mga salita na kung saan ay namumula o dili kaya'y humahatol na sa kapatid. Bukod sa siya'y naninira, namumula, nagsisilbi pa siyang hukom na bilang judge. Kaya sinasabi dyan ni James, lalo na sa konteksto ng mga mananampalataya sa ating Panginoon, ang namumula o humahatol sa kanyang kapwa ay namumula at humahatol sa kautusan. At ang masaklap, pinapangunahan yung kautusan. Meron ng preconceived judgment. Kaya sa larangan ng korte na kung saan ay napaka-importante ang due process in the constitutions. And even sa church, napakahalaga din yan. Due process. Binibigyan ng bawat isa ng kalayaan na kung saan ay magsalita, binibigyan din ng bawat isa na makinig. Binibigyan din ng bawat isa na kung saan ay merong pagkakataon. Binibigyan din ng bawat isa na kung saan ay magkaroon ng lawyer. Napaka-importante yan. Pero malungkot pagkaminsan kung ang hustisya ay hindi na ipapatupad na walang kinikilingan. Di ba? Kaya nga may nangyayaring di umano na korupsyon. Meron ho bang nangyayaring korupsyon? Patanong. Yes. Meron ba mga nangyayaring mga under the table? Katanungan lang yan, hindi tayo nanguhusga. Meron bang nangyayari na kung saan ay merong mas pinapanigan kaysa yung katotohanan? Kaysa yung karampatan na kasaad sa kautusan o batas? Kaya maingit ang sinasabi nga ni James dito, at kung hinahatulan mo ang kautusan, hindi ka na isang tagatupad ng kautusan, kundi isang hukom. Kaya nga ho, sa bansa natin at sa lahat ng bansa ay napakaraming mga batas at meron pang mga supplemental laws na isinasaalang-alang. Ganyan napakatagal ang proseso hanggang makamtan ng hustisya. Kaya nga napakahalaga sa hukuman na kung saan kung naisalang na ang isang demanda at pinag-uusapan na, kinakailangan magkabilang panig at tahimik na. At ipinagkakatiwala sa hukuman ang proseso at maging kahihinatnan. Kaya pagkaminsan din na kung saan ay kung sino pa ang mga nagpapatupad ng kautusan, meron din di umano na kung saan ay hindi sumusunod sa kautusan o sa batas. Di ba? Ngayon, pumapasok dito ngayon ang sinasabi ni James na kung saan sa kanyang biblical and theological framework
as a foundation of his faith and his theological discourse, mga karaydon sa Panginoon, ng kanyang paninindigan ay there is one lawgiver who is able to save and destroy. Who art thou that judges another? Yan ang kanyang tanong. Iisa ang nagbigay ng kautusan at siya rin ang hukom. At yan ay walang iba kundi ang Diyos, Ama, na nahayag sa pamagitan ni Jesucristo. Kaya nga ho, para sa kaayusan ng buong nilikha ng Diyos sa kasaysayan ng kanyang paglikha at gayon din sa kasaysayan ng kanyang pagpapalaya sa kanyang pinili na bayan. Ang mga Israelitas mula sa poder ng mga Ehipsyo, sila'y kanyang pinalaya, lumakbay, nakaranas sila kung paano ang Diyos na buhay na ito ay Diyos na nagpalaya at patuloy na nagpapalaya, nag-iingat at nagliligtas. At nakaranas sila sa kanilang mahabang paglalakbay na kung saan niligtas nga sila ng Panginoon, nakatawid sila sa dagat. Pero sa mahabang paglalakbay na kung saan ay nasubok din ang kanilang pananampalataya at katapatan sa Diyos, na kung saan marami din sa kanila ang naging reklamador. Marami din sa kanila na kung saan hindi na makatiis at hindi na makatagal. Marami din sa kanila na kung saan sinisisi rin si Moises. At maaaring ang mga kasama pa ni Moises na tagapanguna at gayon din lalo tigit na kung saan pati ang Diyos ay sinisisi na rin. Kung kaya't sa halip na sila'y patuloy na tumalima sa Diyos, sumunod sa Kanya, di ba't gumawa sila ng kanilang ginawang ribulto ng gamit ng iba't ibang mga alahas, ginto, o anumang mga bagay, at nakalikha sila. Nang ipapalit sa Diyos, at diyan nagalit ang Diyos. Habang si Moises ay naroon sa bundok ng Sinai, nangyayari naman na kung saan ang pagmamalabis at pagkawala ng katapatan sa Diyos na nagpalayas sa kanila. Di ba't sa bundok ng Sinai, ipinagkaloob ng Diyos ang 10 kautusan, 2 tapyas ng bato.
na pinagkatiwala kay Moises. Di ba't yung bato na yon ay kanyang ibinato sa kanila sa panahon na kung saan ay meron na silang Diyos-Diyosan. Magpahanggang sa ngayon, may mga tao pa rin na kung saan ay mas di ginagawang Diyos ang nilikha kaysa sa Diyos na buhay na lumikha ng langit at lupa. Di po tayo humahatol dito sapagkat sinasabi ng 10 kautusan, meron din sinasabi na maliban sa Kanya, hindi tayo magkaroon ng ibang Diyos na nagsisilbing Diyos-Diyosan. Pero kung saan-saan pa rin ipinaparating, ipinakikiusap ang mga panalangin, mga pagsamo at pagliligtas, rather than na kung saan marinang direktang lumapit sa Diyos na buhay sa pamagitan ni Jesucristo. Kaya ang 10 kautusan na yan ay kailangan po ng bansang pinalaya ng Diyos para sa kaayusan. Pero meron silang susundan isaalang-alang na mga batas ng Diyos para sa kanilang ikakaayos, ikauunlad, at gayon din para sa kanilang ikatatatag, sa kanilang pananampalataya sa Diyos, sa kanilang pagiging makadiyos, upang sa ganon, yan ang kanilang magiging gabay upang sa ganon ay kanilang makamta ng lupang ipinangako. Kaya maging sa usapin na ating tinatalakay, mga ka-ride-on sa Panginoon, ay sinasabi sa 10 kautusan. Exodus chapter 20 verse 16, Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Nang sinasabi naman ni James, huwag kayong magsiraan. Mga kapatid, ang namumula at humahatol sa kanyang kapatid ay namumula at humahatol sa kautusan, at kung hahatulan mo ang kautusan, hindi ka na isang tagapagtupad ng kautusan, kundi isang hukom. Yes, speak not evil one of another. Huwag kayong magsiraan. Na isang konteksto ng kalagayan ng buhay, mga ka-ride-on sa Panginoon, na kung saan ay naisasantabi at kinakalimutan yaong napakahalaga upang malaman at matutunan kung ano ba ang mga tinatawag na real facts, real truths sa sitwasyon. Di ba? Ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw ang isang tao
Kung ano-ano ang paninira na kanyang sinasabi, pero hindi niya naintindihan, di na naunawaan ang tunay na konteksto at gayon din yung nangyari at kung ano, yung mga tunay na facts, yung events about the situation. Ang hirap po ng kalagayan ng isang tao na kung saan ay mahilig siyang nagigisaw-saw kahit di niya naintindihan at nalalaman kung ano ba ang sitwasyon kaya siya na out of order. Salit na kung saan ay makatulong ay hindi nakatutulong. Kaya nga, nagiging problema nga yung neglection upang malaman, maarok, maintindihan kung ano ba yung mga tunay na facts. Ano ba ang nangyari? Totoo bang sinasabi mo? Naaayon ba sa talagang nangyari ang isinasabi mong paninira? O ayon lamang sa iniisip mo, ayon lamang sa narinig mo na kung saan ay maaring 3-4 ng pinagdaanan at hindi na first hand. Di ba? Sabihin mo sa katabi mo dyan ay, di ba? Yes, di ba? Speak not evil, huwag kayong magsiraan. Lalo na kung wala tayo sa alanganin at kung lalo na hindi natin nalalaman ang sitwasyon at nagkukulang tayo na kung saan ang sinasabi di umano bilang pag-akusa laban sa kapwa. Baga hindi yun ang tunay na sitwasyon at nangyari sa problemang nangyari. Kaya nga nangyayari mga kapatid sa Diyos na kung saan yan ay nakapagdudulot ng kaguluhan, nakapagdudulot ng kasiraan. Lalo na kung magkaibigan na matagal na panahon na dumating ang panahon na kung saan ay nagsisiraan na at gayon din. Kung mismo magkakasama sa loob ng tahanan, dumating yung pagkakataon na kung saan na nagsisiraan. Kaya nangyayari nga yung mga slandering. At gayon din ang masaklat, mga ka-ride on sa Panginoon na kung saan ay isinasantabi na ng tuluyan ang batas ng Diyos. Lalo na ang kautusan ng Diyos patungkol sa pag-ibig. Hindi ba? Ano bang sinasabi ni Jesus doon sa Matthew chapter 22, verses 37 to 40, na patungkol sa greatest commandments, na yan ay mababasa natin mula, before verse 37 pa, at gayon mababasa din natin doon sa the Gospel of Mark chapter 12 verses 28 to 31. Na kung saan sinabi ni Jesus diyan, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbor as thyself.
Of these two commandments hang all the law and the prophets. Yan gayon ang siyang tungtungan ng 10 kautusan at gayon din sa lahat ng iba pang mga kautusan. Yang napaka-importante na isinasaalang-alang lagi itong greatest commandments na sinasabi ni Jesus na kung saan sinasabi din sa Old Testament. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Alam niyo mga karaydon sa Panginoon, kung ito sana ang panuntunan ng lahat ng tao, panuntunan ng lahat ng pamilya at lahat ng sityo, purok, barabarangay, lunsod, munisipalidad, mga probinsya, buong bansa at gayon din sa lahat ng bansa. Kung ang pag-ibig ng Diyos ang siyang nasa sa puso ng bawat isa, ng pag-ibig ng Diyos ay nag-uugat at dumadaloy ang pag-ibig na yan sa buong sistema ng buhay ng bawat tao. At gayon din sa kanyang estado bilang spiritual being, bilang economic being, social being, psychological being, and all other beings under that one being you as created by God in the image of God. Para sa akin, napakahalaga ito na siyang pundasyon ng existence ng tao at gayon din ng kanyang relational existence, and even within the structure and system of every existing structure in a particular society. How do we deal with particular problem? How do we deal with such difficult situation na maaaring magkaroon ng kaguluhan, maaaring magkaroon ng giyera, maaaring magkaroon ng hindi magandang kinahinatnan. Di ho ba ang solusyon ay ang pag-ibig ng Diyos? Ang pag-ibig ng Diyos na kung saan ay binibigyan ka ng puwang na mag-isip. Binibigyan tayo ng puwang na aralin. Binibigyan tayo ng puwang na kung saan ay makatuklas ng mga kaukulang na akmang maaring hakbang o solusyon para sa reconciliation, para sa ikapapayapa at para sa kalutasan ng problema. At ang pinakamahalaga dyan, yung katotohanan na kung saan ay bagamat binibigyan tayo ng laya ng Diyos, binibigyan tayo ng karunungan, ng kaalaman, kaparaanan, nandun na kung saan isinasangguni natin sa Kanya. Nandun ka kung saan ay humihingi tayo sa Diyos sa pamagitan ng panalangin. Tulungan mo kami, O Lord.
Bigyan mo kami ng karunungan at kaalaman at kaparaan upang malutas sa mga ito. Panginoon, dagdagan mo ng dagdagan ang aming pag-ibig, dagdagan mo ng dagdagan, Panginoon, ang aming pangunawa, dagdagan mo, Panginoong Diyos, ang aming pagtitiis, dagdagan mo ng dagdagan, Panginoon, ang aming pagpipigil sa aming mga sarili. Dagdagan mo, Panginoon, sa amin ang pangunawa, dagdagan mo, Panginoong Diyos, sa mga kaparaanan, upang sa kanon, Panginoon, ay ang iyong pag-ibig na siyang higit na mahalaga na sinasabi mo, na buong puso, na buong kaluluwa at gayon din buong pag-iisip, ay tunay nga naman na siyang mga gari, na tunay nga naman ang maging salalayan sa anumang usapin, sa anumang sitwasyon ng buhay. Sa malit man, sa katamtaman man o sa malakihan man na problema, kaya ba natin na kung isa na solusyonan ng mga bagay-bagay na problema sa panahon na ito? Without the presence of the Lord, without the intervening power and acts of our God in Jesus Christ, can we? Without Him, without His Holy Spirit, and without His inspired precepts, how can we put into flesh the essence, the meaning, the essentiality and substance, demands and expectation of that love? Sa Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Na hindi siyang higit na pangunahin sa atin. We can do nothing. Yes, we can do something. But we can't do more than that something, and that something that would give tremendous mysterium tremendum of what God na magagawa niya. Diba? Sino ang makalulutas ng buong magdamag ang issue ng West Philippine Sea o South China Sea? Malulutas ba ng tao yan na hindi kasangkot ang Diyos? Sino ang makalulutas ngayon ng global pandemic na ito ng buong magdamag? Without the presence and direct intervention of God, sino ang makalulutas sa mga problema natin? Without Him. Diba? Without Him, we can do nothing. Di ba mga karaydon sa Panginoon? Kaya nga, importante yaan na siyang tungtungan ng lahat ng batas at lahat ng magiging solusyon sa anumang problema at gayon din sa mga sigalutan. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong kaluluwa at ng buong pag-isip. Ito ang pinakamahalagang utos. Yan ang sabi ni Jesus. At ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. You see, we see, di ba? Kaya salamat na lang sa Panginoong Diyos sapagkat meron tayong panuntunan galing sa Kanya.
na sumasalalay sa atin, gumagabay sa atin, nagpapaalaala sa atin. Upang sa kanon maging sa konteksto ng ating pinag-aaralan na kung saan ay sinasabi ni James, huwag kayong magsiraan, mga kapatid. Ang namumula o humahatol sa kanyang kapatid ay namumula at humahatol sa kautusan. At kung hinahatulan mo ang kautusan, hindi ka na isang tagatupad ng kautusan, kundi isang hukom. Pero meron pa mas mahalaga na sinasabi ni James. Iisa ang nagbigay ng kautusan, at siya rin ang hukom. Tanging siya ang may kapangyarihan magligtas at pumuksa. Ngunit ikaw, sino ka upang humatol sa iyong kapwa? Sino ka? Sino ako upang humatol sa kapwa? Di ba? Alam ninyo, itong iisa na nagbigay ng kautusan na siya rin ang hukom. Ang kaligtasan dito ay hindi lamang yung kaligtasan kung ikaw ay nasa konteksto na nakagawa ka ng krimen at nakulong ka ng 20 taon at lumaya ka, ligtas ka na. Diba? Pero ang kaibahan nito, beyond that situation ng isang tao ay nakagawa ng krimen, nahatulan na bilanggo pagkatapos ng 20 taon, nakalaya. Pero itong kautusan ng Diyos na ito ay batas ng pag-ibig ng Diyos, merong nakalaan na kung saan ay kaligtasang habang buhay at buhay na walang hanggan at meron pang kasasaglakan na langit ng buhay. Yaan ang kaibahan ng ukol sa Diyos kumpara sa lahat ng existing laws ng anumang bansa at ng anumang maliliit na konektado sa national level ng bawat bansa, sapagkat nitong sa Diyos, bukod sa ligtas ka sa sanglibutan na ito, ay maliligtas ka pa spiritually. And you and me and all of us can enjoy the fullness of life with love in the Lord that Jesus Christ. At totoo nga naman na kung saan, kung merong isa na nagbigay ng kautusan na siya rin ang magiging hukom, ang tinutukoy diyan si Jesus, sapagkat kung darating na yung tinatawag na pagbabalik muli ni Jesus Christ, ang kanyang second coming, darating siya bilang isang hukom. And with all the opportunities given to each one of us, to every nation, para maging handa, para sa kanon, kung dumating man ng araw na yan na mangyayari,
Wala nang masasabi ang tao. Nasasabihin niya na hindi namin nalaman yan. Wala naman nag-share sa amin yan. Wala naman nangaral sa amin. Hindi namin natutunan yan. Pero sa totoo lang, nagbingi-bingihan. Yes. Nagbula-bulagan. At sa totoo lang ay nahumaling sa sanlibutan. Nahumaling sa lahat ng mga bagay na ino-offer ng sanglibutan na ito na kung saan sinantabi ang pinakamahalaga na bagay sa buhay. Isinantabi mismo ang siyang nagkaloob sa kanya ng buhay, ng bawat umaga, ng bawat araw at ng bawat pagkakataon. At gayon din ang masakla. Isa pa siya sa mga gumagawa ng 7-7. Dito naninira ng kanyang kapwa. Naalala ko na naman yung sinabi ng yumaong magiting na ebanghilista at napagagaling tumula. Yes, ang glorified Reverend Cirilo, yes, Kasiguran Junior, na meron siyang di ko makalimutan na kanyang sinabi. Ilang beses ko na rin nasabi yun. Nang masarap daw sa buhay ng tao ay yung kumain ng libre pagkatapos ay pag-usapan ng buhay ng iba kahit kasiraan. Di ba? Sabi ni James, huwag kayong magsiraan mga kapatid. Speak not the evil one of another. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, everybody will say Amen at Amen sa ating Panginoon. Yes. Amen sa Panginoon. At sa pagkakataon na ito ay ating pong tunghayan ng mga kapatid natin na kung saan ay birthday po nila. Yes, purihin natin ang Panginoong Diyos. At ang kapatid na Reverend Retired Colonel Teodoro Chody Saclolo. Yes, Administrative Pastor ng Pilipinas Mega Church ng Cabanatuan City. Yes, Nueva Ecija. At gayon din ang kanilang mission dyan sa Batang Santa Rosa, Nueva Ecija. At gayon din ang kapatid na Jennifer Genese ng Dinalupihan Bataan, Mary Grace Tamayo III ng Luna Isabela. At gayon din ang kapatid na Solomon Rodi Cabisaya ng Samat Isabela. At gayon din ang kapatid na Dionisia Bungawan ng Isabela. At gayon ng kapatid na Narcisa Martin ng Tugigaraw City, Cagayan. Mary Grace Aggaraw Tamayo ng Kawain City, Isabela. At gayon ng kapatid na May Bernavides Pascua ng San Mateo, Isabela. At gayon na nandun sa bandang Kaohsiung, Taiwan. At gayon ng kapatid na Elizabeth Solis ng Kamiling Tarlac, pero nakatira dumano dyan sa bandang Quezon City, Metro Manila. At gayon din ang kapatid na Vilmer Gasatan Tangonan. At gayon din ang kapatid na Chita Lapus ng Malabon City. At gayon din dyan sa bandang Pilar Village, Las Piñas City. At ang kapatid na Maria Victoria Sagon Aguilar ng Cavite, classmate ni Jean Grace Domingo Tangonan. Yes, po rin ang ito naman po yung mga nakarating na mga pangalan sa Ride on the Ministry na kanilang birthday. Pero hindi lamang sila yung ating binabati, kundi lahat ng mga kapatid natin sa Luzon, Visayas at Mindanao na kung saan ay birthday po nila sa araw na ito ay ating pong ipinaparating ating pagbati sa lahat sa kanila. At gayon din sa mga iba na nasa iba't ibang dako sa buong mundong ito. Purihin natin ang Panginoon at tunay nga naman na in-extend natin ang ating magiliw at mapanalangin na pagbati sa bawat isa sa kanila.
And we praise the Lord for this opportunity to, na sila po'y mabati. Purihan ang Panginoon at tayo po ay manalangin sa pagkakataon na ito. Kung birthday nyo rin o merong isa o dalawa, tatlo, birthday sa loob ng inyong pamilya, tayo po ninyo at iparating sa atin at mabati at may panalangin. Aming Ama at aming Diyos, kami po ay nagagalak na mayroong pagpapasalamat, Panginoon, na nagigisa sa celebration ng birthday ng mga kapatid na ito na nabanggit ang kanilang mga pangalan. Gayon din, Panginoon, sa mga hindi naming kilala, O Diyos, saan man sila naroon sa buong mundong ito. Pati na, Panginoon, ang mga sanggol ng ipinanak, Panginoong Diyos, sa araw na ito, O Diyos. Salamat po sa kanilang mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa pribilehyo na kung saan ay sila po ay aming makaugnay sa ganitong diwa ng panalangin at pagbati. Salamat, Panginoon, sa panibagong taon na inyo pong ipinagdaloob sa kanila, Panginoong Diyos, and they may enjoy this whole year, Panginoon, na pinagkatiwala mo sa kanila. Na sila po ay magtatapat, na sila po, Panginoong Diyos, ay hindi makalimot na magpasalamat, magtalaga ng kanilang mga buhay, maging ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan, at maging ang kanilang mga hanap buhay, at gayon ni Panginoong Diyos sa anuman na kanilang pinagkakabalahan sa panahon na ito. At maging sila, Panginoon, na nasa ministeryo, katulad ng kapatid na Reverend na retired Colonel Teodoro Jody Saclolo, Panginoon Diyos. May you continue to bless them all, O Heavenly Father, and more years to come. Sa bawat isa sa kanila na kanilang may celebrate, na hindi mo sila makakalimot, Panginoong Diyos, na kung saan ay kumikilala sa inyong kabutihan, sa inyong malasakit, sa inyong pag-ibig, sa inyong pagliligtas, Panginoon. Yes, Lord Jesus, dulutan mo silang lahat ng kagalakan na makapagdiriwang ng kanilang birthday, Panginoon. Hindi lamang sa araw na ito, kundi sa araw-araw hanggang sa dumating na naman ang kanilang panibagong birthday, Panginoon. Yes, Lord, dulutan mo sila, Panginoong Diyos, ng katugunan sa lahat po ng kanilang mga pangailangan sa araw-araw. Pagtagumpayin, Panginoon, ang kanilang mga ministry at gayon din, Panginoon, ang kanilang mga trabaho, hanap buhay, Panginoon. Gayon din, Panginoong Diyos, ang kanilang mga pangarap na nais nilang ma-achieve sa mga darating na araw, Panginoong Diyos, ang iyong gabay ay kanilang makakamit, Panginoon, maging tagumpay, Panginoong Diyos, nakaabang sa kanila. Dulutan mo sila, Panginoong Diyos, na maayos lagi na pangatawan at kalusugan, Panginoon. Yes, sila'y maprotektahan, Panginoon, sa araw-araw, lalo na sa panahon na ito ng global pandemic. Panginoon, pagpalain mo ang mga sanggol na pinanak sa araw na ito, O Diyos, ang iyong pag-iingat at pagliligtas sa kanila, dulutan mo sila ng maayos na kalusugan, good stature ng kanilang pangatawan at gayon, Panginoon, sa kalaunan. Ang mga sanggol na ito ay magkaroon ng takot at pananampalataya sa iyo, Panginoon, at gayon din, Panginoong Diyos. Sa darating na panahon ay sila pong lahat ay magkakaroon ng magandang future. Pagpalay mo ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan. Matugunan din, Panginoon, ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw, O Diyos. Aming Ama at aming Panginoon, ito pong aming panalangin at pagbati po sa lahat sa kanila in the mighty name of Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon at awitan po natin ang mga kapatid na ito. Mabuhay ka naw at pagpalain, masayang pusong may dalangin, sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning, lumawig na waang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Hinihiling namin pagpalain ang mga araw upang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapa ang buhay mong angkin. Lumawig na waang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran,
naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mong walang kapara. Ang tahanan ngayon'y nagsasaya, ay iyong pagpalain sa tuwi-tuwi na lumawig na waang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat. Palakpakan po natin lahat po ng birthday celebrant sa araw na ito. Gayon din na ipinanganak ng mga sanggol sa araw na ito, at gayon din na itune natin ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan. Puri natin ang Panginoon at tunay naman na napakabuti ng Diyos. Gayon din sa bawat isa natin na kung saan di man natin birthday ngayon, pero bawat araw na kung saan ay dumarating po sa ating mga buhay ay nagbe-birthday rin tayo ng one day sari. Purihin natin ang Panginoong Diyos, at siya po ang nagpapaligaya sa atin. Siya po ang siyang talaga naman maasahan natin sa lahat ng panahon at sa lahat ng pagkakataon, at maasahan natin siya ng Panginoon ay siya po ang siyang natatangi na pangmatagalan walang hanggan na best friend natin. Hallelujah, praise the Lord, at amen sa Panginoon. At siya rin na kung saan maasahan natin sa panahon na kung saan ay muntik na tayo nabibigkas ng mga salitang makasisira, ay maring sabihin ng Panginoon, "Ops! Masama yan, huwag mong sasabihin yan." Yes, hallelujah. Aming Ama at aming Panginoon, maraming salamat po sa mensahe ng buhay na niyo pong ipinating sa bawat isa amin, Panginoon. Salamat po, Diyos, kami po ipinalalahanan mo muli sa pamagitan ng mga ibinahagi ni Apostol James o Santiago, Panginoon. At gayon din, Panginoon, ikaw mismo, o Diyos, na nagbigay sa amin ng 10 kautusan, at gayon din, Panginoon, ng the 2 greatest commandments, Panginoon, dapat namin isaalang-alang sa araw-araw, at gayon din sa tuwi-tuwi na, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon Diyos, na kung sa'y manahanan sa amin at mamukadgad ang pag-ibig mo, upang kami, Panginoon, ay tunang naman na makayan namin na ibigin ka ng buong puso, ng buong isip, ng buong lakas at kaluluwa. At gayon din, Panginoon, makayan namin na ibigin ang aming kapwa gaya ng aming pag-ibig sa aming mga sarili. Yes, Lord Jesus Christ, gawin mo, Panginoon, ng bawat tao ay at talaga naman pinaghaharian ng iyong pag-ibig. At gayon din ang anointing ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, at gayon din ang iyong mga salita. Gawin mo, Panginoong Diyos, ng bawat iglesia, bawat pamilya, at bawat bansa, at lahat, Panginoong Diyos, ang pag-ibig na nanggagaling sa iyo, Panginoon, ang siyang mga hari sa bawat isa, Panginoong Diyos, upang sa ganoon ang aming pag-ibig at malasakit at pagtulong sa aming kapwa sa panahon na ito, Panginoon, na hindi nababahiran ng mga vested interest na merong maitim na balakin, kundi tanging likas na bunga ng pag-ibig na nagmumula sa inyo, Panginoon, na kung saan nakakatulong kami, nakapagpapaabot kami ng malasakit sa aming kapwa, Panginoon. Sa halip, Panginoon, na kami po ay makasangkapan ng dyablo na manira sa kapwa, o Diyos. Yes, Panginoon, aming Ama at aming Diyos, ikaw po ang siyang laging maging salalayan namin sa araw-araw. Tulungan mo kami at gabayin lagi, patnugutan sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. Panginoong Diyos, pagpalain mo ang kabuuan ng Luzon, ng Visayas at ng Mindanao, ng kabuuan ng bansang Pilipinas, ang West Philippine Sea, ang kabuuan ng Himpapawid, ang Karagatan, at gayon din ang buong sangkalupaan. Lahat, Panginoon, na nanangkulan sa bansang ito mula sa Presidente at lahat po ng kanyang mga gabinete sa iba't ibang mga ehensya at mga departamento, Panginoon, at gayon din ng mga empleyado at gayon din mga kawani at mga proyekto, Panginoon. Gayon din, Panginoong Diyos, ang the 3 different branches in the government.
Yes, sa hanay po ng executive at gayon ni Panginoon sa hanay po ng judiciary. Dayangin namin, Panginoon, lahat po ng mga justices, mga judges, mga lawyers, Panginoon, at sa lahat po ng mga asunto na pinagkakabalaan. At gayon ni Panginoon ang tunay nga naman na pagpapatupad ng kautusan ng walang kinikilingan, kundi sa katotohanan. At umasa kami, Panginoong Diyos, na Ikaw pong magpala, Panginoon, sa hanay po ng judiciary mula sa national hanggang sa local level, Panginoon. Gayon din, Panginoong Diyos, ang sa larangan po ng legislative, ang Senate at gayon din ang lower house of representative, Panginoon, ng mga senadores, mga congressmen and women, Panginoon, na kinakasangkapan mo sa paggawa ng mga batas, Panginoong Diyos, at gayon din na natutupad ang mga batas na ito, Panginoong Diyos. Umaasa kami, Panginoon, na Ikaw po ang siyang sumakanilalagi at ipagkaloob ang karampatan, katalinuhan at kaalaman, Panginoon, at gayon ng iyong kaparaanan, Panginoong Diyos. Yes, dalangin namin, Panginoon, mula sa national hanggang sa mga region, Panginoon, at gayon din sa lahat po ng mga probinsya, sa lahat po, Panginoon, ng mga cities at municipalities, Panginoon, sa lahat po ng mga barangay, mga sityo, purok, at sa lahat po ng mga families, Panginoon, at bawat individual, Panginoong Diyos. Gayon din po sa hanay ng private, Panginoon, sa iba't ibang mga establishmento, kabuhayan at mga iba pa, Panginoon, at gayon din sa mga negosyante at sa mga empleyado, Panginoong Diyos, at gayon din po sa hanay po ng religious, sa lahat po ng mga churches. Yes, sa different ministries and mission, Panginoon, at gayon din po lahat po ng mga religious institution, katulad po ng mga foundations, at gayon din, Panginoon, ng mga paaralan, at gayon din ang mga iba pa, Panginoong Diyos, at gayon din ang mga church workers, Panginoon, at gayon din po ang lahat po ng mga lay leaders and officers, at gayon din, Panginoon, ang lahat po ng mga members, yes, ng mga iba't ibang mga churches, Panginoong Diyos, sa namang denominasyon, Panginoon. Pagpalain mo ang kabuhayan ng bawat isa. Pagpalain mo, Panginoon, na matugunan ang pangailangan ng bawat isa, Panginoong Diyos. Na maging matagumpay, Panginoon, lahat po ng gawain, pati na rin po ang mga existing schools, Panginoon, educators, mga namumuno at gayon mga estudyante, at gayon, Panginoon, ang mga parents, Panginoon, na nagsisikap upang maitawid ang buhay at makatapos ang kanilang mga anak, Panginoon. Yes, pagpalain mo lahat, Panginoon, at biggisin mo ang buong bansang Pilipinas sa pamamagitan ng iyong pag-ibig. Maranasan, Panginoon, ang iyong katarungan, ang iyong kapayapaang mangbatangan, at gayon, Panginoong Diyos, ang iyong patuloy na katwiran at kabanalan. Gayon, Panginoon, ang iyong paghahari at gayon ang pagpapatagumpay mo, Panginoon, sa buong bansang Pilipinas, Panginoon, kasama na rin ang mga kababayan namin, Panginoong Diyos, sa mga overseas Filipino workers na kung saan ay nakadeploy sa iba't ibang bansa, Panginoon. Ang iyong pag-iingat, proteksyon, pagliligtas, at gayon din ang kanilang mga employers at maging mabuting tao, Panginoon. Na hindi sila inaapi, kundi, Panginoon, ay sila'y minamahal at tinutulungan, Panginoong Diyos. Pagpalain mo rin ang kanilang mga pamilya, Panginoon. Pagpalain mo rin, Panginoong Diyos, lahat po ng mga fishermen, lahat po ng mga farmers, Panginoon, lahat po, Panginoon, ng mga magnyunyug, mga nagtatanim, Panginoon, ng gulay, at gayon sila, Panginoon, na nag-aalaga ng mga hayop na makakain, Panginoon, at gayon din, Panginoong Diyos, lahat po ng dinadaluyan ng mga pagkain hanggang makarating, Panginoon, sa bawat lamesa ng bawat tao, Panginoong Diyos. May you continue to bless them all, to empower them, and even to make their crops, Panginoon, plentiful in their harvest time, Panginoong Diyos. Matugunan din ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw, Panginoon. Yes, so Heavenly Father, umasa kami, Panginoon, at darating ang maagang panahon na kung saan ay mag-flatten na totally ang curve ng global pandemic na ito. Gayon din, Panginoon, na darating, Panginoon, ang sa maagang panahon ng patuloy, Panginoon, na kawakasan nitong pandemyang ito, Panginoon, na naranasan, Panginoong Diyos.
Pagpalain mo, Panginoon, at pangunahan lahat po ng inyong kinakasangkapan, pati na mga frontliners, Panginoon, ng gobyerno, ng pribada at mga religious institution, lalo na, Panginoon, ng mga pagamutan, lalo na, Panginoon, Diyos, ang mga medical frontliners, at gayon din ang mga iba't ibang mga quarantine facilities, at gayon din, Panginoon, ang mga medicinas, mga equipments, Panginoon, ng kinakasangkapan sa panahon na ito. O Diyos, ang iyong protection, pag-iingat, at kasangkapan ng Panginoon, matagumpay at mabisa silang lahat. Gayon din, Panginoon, lahat po ng tinamaan ng COVID-19, na mga total cases, Panginoon, sila po'y pagkalooban mo, Panginoon, ng pag-asa, ng pananampalataya, at gayon din, Panginoon Diyos, na hindi po sila madidepress, kundi panghawakan pa, Panginoon Diyos, at sila po kararanas, makatatanggap, Panginoon, lubos na kagalingan, kalakasan, recovery, good health and wellness, at matugunan din ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw, Panginoon. Yes, at ang mga iba pang mga frontliners, pagpalain mo, Panginoon. Gayon din, Panginoong Diyos, pinapasalamatan ka namin sa lahat po ng mga recoveries nitong pandemya ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at patuloy po na sila po ipagalingin mo, at patuloy, Panginoong Diyos, na sila malayang-malaya na sa COVID-19 at hindi na po makapanumbalik sa kanilang virus, kundi tuloy-tuloy na, Panginoong Diyos, with your blessing and protection. At gayon din, Panginoon, na kung saan hindi po sila nakakalimot na magpasalamat, magtalaga ng kanilang mga buhay sa iyo. At gayon din ang kanilang mga pananampalataya at lumalago na spiritual na pamumuhay, Panginoon. Yes, Lord Jesus. Kami po ay nagigisa sa mga kapatid na kung saan ay nawalan ng mahal sa buhay dahil po sa COVID-19 o ibang kadahilanan ng kanilang kamatayan, Panginoong Diyos. Patuloy po ni pagkaloob mo ang iba yung kaaliwan at kalakasan sa lahat po sa kanilang mga bereaved families. At gayon din, padulutan mo sila, Panginoon, ng pag-asa ng pagkabuhay na paguli at buhay na walang hanggan, at gayon din na matugunan ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw. Yes, unto thy hands, O Heavenly Father, we indeed entrust and commit every soul, body, and spirit sa lahat po, Panginoon, na nasawi sa buhay, Panginoong Diyos. Pinagkakatiwala po namin, Panginoon, sa iyong mga kamay, sa inyong patuloy na pangangalaga sa kanilang paghahari diyan sa inyong kaharian na inihanda. At gayon din, Panginoon, na kung saan hindi lamang sa Pilipinas kundi sa lahat po ng bansa. Yes, upang sa ganoon ay matapos na itong pandemyang ito, Panginoong Diyos. Yes, pagpalain mo lahat po ng mga leaders ng bawat bansa, Panginoon. Pagpalain niyo, Panginoon, at anumang mga problemang kinakaharap, magkaroon ng kalutasan, lalo na sa mga sigalutan na nangyayari, Panginoon, sa West Philippine Sea, South China Sea, at gayon din sa pagitan ng China at Pilipinas, at gayon din, Panginoon, sa pagitan ng China, at gayon din ng Taiwan, at sa iba pa, at gayon din, Panginoong Diyos, sa mga pangingimasok din ng mga dambuhalang mga bansa, Panginoong Diyos. Dalangin na po namin ang kapayapaan, ang kalutasan ng problema, Panginoong Diyos, sa kaayusan. Yes, Lord, yes, kasi yan po ang aming pinapanalangin, Panginoon. Gayon din, Panginoon, sa mga kapatid namin na kung saan ay meron pong mga karamdaman, Panginoon, at kailangan po nilang kagalingan. Umasa kami, Panginoong Diyos, na ikaw po ang siyang patuloy na magpala sa kanilang lahat sa panahon na ito. Yes, ang kapatid na Darwin Tangonan na nagka-COVID dyan sa bandang May, Kawayan, Bulacan, at gayon din, Panginoon, na kapatid na Gwen Monteberhen Javier sa kanyang pinagdadaanan ng depression, stress at insecurities, at gayon din ang kanyang mahal na ina na si Gemma na meron pong pinagdadaanan din, Panginoon, na diabetes. Gayon din ang kapatid na Ronnie Day na nasa pagamutan dahil po sa COVID-19. At gayon din, Panginoon, ang kapatid na Mirna Sanchez Rapanandakanay ng Sydney, Australia, sa kanyang pinagdadaan ng Panginoon na speech therapy. At gayon din, Panginoon, ang kapatid na Ervin Butak ng Kawayan City, Isabela, sa kanyang pinagdadaan din na diabetes. Ang kapatid na Leo G, Panginoon, sa Panta, na nagka-COVID plus at naka-quarantine, Panginoon, sa Puerto Princesa, Palawan, O Diyos. At gayon din, Panginoon, ang kapatid na Mon at Arvin Celestra ng Cavite, nakakwarantin din sila dahil po sa COVID-19 na nagpositibo. At gayon din, Panginoon, ang kapatid na Aliyah Biel, Kasiguran Samson, sa kanyang pinagdadaanan na radiation therapies dyan sa bandang Quezon City. At gayon din ang kapatid ng Helito at June Apan.
at na kung saan ay nagpapagamot sa Tarlac sapagat meron po siyang bukol sa buto sa likod. At gayon din, Panginoon, ng mag-asawang Reverend Alicio at Terry Dato, Panginoon ng Bataan, Panginoong Diyos, para po sa kanilang kalusugan. Umaasa kami, Panginoong Diyos, lahat po sila'y dulutan mo, Panginoon, ng ibayong kagalingan at kalakasan, good health and wellness, Panginoon, at gayon din matugunan ang kanilang mga financial needs sa araw-araw at maging sa tuwi-tuwi na. Aming Ama at aming Diyos, nilalapit din po namin ang kapatid na Glyza Matunan na Albanes na mayroon pong breast cancer dyan sa Batang Angeles City, Pampanga. Gayon ng kapatid na Emiliano Ruel Malyari na mayroon pong cancer sa lungs, nag-chemotherapy. Gayon ng kapatid na Eva Estrella Reyes na mayroon pong problema sa kanyang kidney, sa paa, at gayon din sa kanyang albumina. Silang dalawa mula dyan sa Bandang Dinalupian, Bataan, at gayon din ng Reverend Dr. Marvin Solayo de Leon ng Manila United Methodist Church, San Luis, Pampanga, sa kanyang pinagdadaan ng Panginoon sa kanyang left eye na meron pong diabetic retinopathy at meron din siyang bone problem, Panginoon. Gayon din, Panginoon, ng kapatid na Rebelina Makatugalang Balanga City, Bataan, para po sa kanyang complete lang recovery. At gayon din, Panginoong Diyos, ang kapatid na Esther Maria de Lestrinos, Panginoon ng Maria Aurora, para po sa kanyang lubos na kagaling at recovery, Panginoon, sabagat minsan ay nakaranas sa Panginoon ng fracture sa kanyang hip bone. Gayon din, Panginoon, ng kabuuan ng Maria Aurora District na kung saan ay meron pong mga pamilya na kung saan ay nakakwarantin sa panahon na ito. O aming Pangama, abutin niyo ang mga kapatid na ito, Panginoon Diyos. Lahat po sila ay aming pong sinasangguni sa iyo. Ipinagkakatiwala sa inyo, Panginoon, sa pinakamainam at pinakamabuti, Panginoon, na kaparaanan upang silang lahat makararanas po, Panginoong Diyos, ng total healing, recovery, good health and wellness, at matugunan din ang kanilang mga financial need sa araw-araw at maging sa tuwi-tuwi na, Panginoon. Gayon din, Panginoon Diyos, ang kapatid na Boy Altra ng Kabangan, Sambales, Panginoon, sapagat siya ay nagpositibo rin sa COVID-19. Gayon din, Panginoon, ang kapatid na Florida Estrada Gamoso, Richard John Basabica na Bandang Isabela, Panginoon, Quezon, at gayon din ang kapatid na Rona sa kanyang trabaho at health, at gayon din ang kanyang anak na si AJ sa kanyang health din, at gayon din ang kanyang pag-aaral. Sila ay mga mahal sa buhay ng kapatid ng Betty Geno sa Leberzosa ng Ilagan City, Isabela, Panginoon, at gayon din ang health ng mga anak, apo at manugang ng atin Regional Bishop Joel Lapitan sa India, Panginoon. At gayon din ang kabuuan ng India sa ngayon, Panginoong Diyos, sa kanilang kalalagayan sa pandemya. At gayon din, Panginoon, ang kapatid na Grace Cabezudo na kung saan ay nagpositibo rin at nakakawarantin ang kanyang buong pamilya. Yes, Lord Jesus Christ, ito po ay aming kapatid na registrar ng Christian Values School dyan sa bandang Church by the Highway ng Sito Bogor, Cavite. Gayon din, Panginoon, ang kapatid na Hope Kabutayit ng kanyang baby na sa kanyang sinapupunan, Panginoong Diyos, diyan sa Batang Cabanatuan City, Nueva Ecija, sa tagumpay ng kanyang panganak, gayon din na kung saan kapwa sila na maisasalba, Panginoon, at makapamumuhay, Panginoon, matagal na panahon, O Diyos. Yes, gayon din, Panginoon, kapatid Merla Sembrano ng Imus City, Cavite, sa kanyang colon cancer stage 3 na pinagdadaanan. Gayon din, kapatid na Ruel Lusong Yumol na nagdadialysis, Panginoon, dyan sa bandang Maribeles, Bataan. Gayon din, Panginoon, kapatid na baby Grisel Maria Pasay na meron pong pinagdadaan na cancer sa kanyang kidney dyan sa bandang Mindanao. At gayon din, kapatid na Telma Villarreal na nagdadialysis, Carlito Bagis na mahirap pong umihi. Sila po mula dyan sa bandang Mindanao, Panginoon. Gayon din, Panginoon, ang kapatid na Myra Cruz na nasa ICU dahil po sa COVID-19, at gayon ng kanyang buong pamilya nagpositibo. At gayon din, Panginoong Diyos, ang kapatid na Iyas Holy Espiritu, Panginoon, dyan sa bandang Qatar sa kanyang pinagdadaanan na ulcerative colitis. Gayon din, Panginoon, ang kapatid na Leti Lacandaso ng Marilao, Bulacan, at ang kapatid na Nika Cruz Bagtas ng Pilar, Bataan, Panginoon, sa kanyang pinagdadaanan na cancer. At gayon din ang kanyang pamangkin na si Boyong Christopher na kung saan nagpositibo din sa COVID-19. At gayon din ang kapatid na Rogeline Liaban ng Sinait Ilocos Sur na meron siyang pinagdadaanan, Panginoong Diyos, na breast cancer, Panginoon, at gayon din ang buong pamilya at clan ng Chopes, Panginoon, na kung saan ay nagpositibo rin sa COVID-19, aming Ama at aming Diyos. Lahat po sila ay aming pong ipinagkakatiwala sa inyo, Panginoon. At dulutan mo sila lahat, Panginoong Diyos, ng ibayong kagalingan at kalakasan.
Yes, recovery, Panginoon, good health and wellness na kailangan po nila sa panahon na ito. Matugunan din ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw at maging sa tuwi-tuwi na, O Diyos. Yes, ang aming kapatid na si Ria Marie Balinggi, Panginoon, ng San Isabela sa kanyang pinakahintay na bisa. Upang sa ganun, Panginoon, ay makapunta na siya dyan sa bandang Maldives sa kanyang trabaho. Pagpalain mo siya sa kanyang preparation, ang kanyang kalusugan, ang kanyang kahanda, Panginoon, sa kanyang trabaho na kanyang haharapin, at gayon pagpalain mo ang kanyang buong pamilya ng Balinggi. Gayon yung kapatid na Nitz Beaton, sa kanyang pagbabalik dyan sa Kingdom of Bahrain, pagpalain mo at pangunahan, at gayon yung matugunan ka lahat po ang kanyang pangangailangan, at pagpalain mo ang buong pamilya ng Beaton, at gayon yung kapatid na Gina Angel Tolentino, ng San Isabela, pero nandiyan sa Paco, Manila City, Panginoong Diyos, na kung saan sa madaling panahon ay mga kaalis na, Panginoon, patungo dyan sa bandang Dubai. Pagpalain mo siya ang kanyang kalusugan, at gayon lahat po ng kanyang pangangailangan, at pagpalain din ang kanyang pamilya, Panginoon, ang kanyang mga mahal sa buhay. Gayon din, Panginoong Diyos, ang Iglesia Metodista sa Pilipinas, yes, Palawan Christ Music Ministry, Panginoon, para po sa kanilang darating na May 14, Panginoon, na ito po ang kanilang virtual dance and music fundraising concert na gagawin po sa oras na alas 7 ng gabi hanggang alas 10. Panginoong Diyos, pagpalain mo ang kanilang preparation, pagpalain mo, Panginoon, ang mga sasayaw at gayon din ang mga aawit. Yes, pagpalain mo, Panginoon, na maging kasangkapan mo sila upang sa kanon ng bawat isang manonood sa panahon na yan ay mabless, mapagpala, Panginoong Diyos, at gayon ni, Panginoon, na makalilipon ng sapat upang matugunan ng kanilang di umanong proyekto na kanilang paglalaanan, Panginoon. Yes, Lord Jesus Christ, anumang mga family, individual prayer request, Panginoon, katagpuin mo at masolusyonan, Panginoon, at gayon ni, Panginoong Diyos, na kung saan ang buong maghapon na ito ay aming pong pinagkakatiwala, Panginoon, sa iyong pag-iingat at pagliligtas sa amin. Magampanan namin, Panginoon, ang mga duties and responsibilities na aming gagawin, Panginoon, sa buong maghapon at gayon din sa buong magdamag, at gayon ni, Panginoong Diyos, sa aming pagtulog na maging mapayap at maging maayos at mag-isip kami na maluwalhati, ligtas na merong ngiti at sigla sa aming mga buhay, Panginoon. Yes, ihanda mo rin kami, Panginoon, doon sa darating na bukas para po sa lahat po ng mga pananambahan ng lahat po ng mga churches, anumang denominasyon, Panginoon. Yes, sa loob ng iglesia na mayroong pagsasalang-alang sa mga health protocols. Gayon di, Panginoon Diyos, sa mga nagaganap sa mga live streaming, Panginoon, pagpalain mo at kasangkapain, Panginoon, pagpalain mo, Panginoon Diyos, lahat po ng mga mensahero, mga lingkod mo, Panginoon. Pagpalain mo ang kanilang mga inihahanda na sermon, Panginoon Diyos. Pagpalain mo lahat po ng mga mananambahan. Yes, pagpalain mo, Panginoong Diyos, ng maging karagdagan at challenge, kalakasan, Panginoon, ang mensahe ng buhay, ang panibagong karanasan, Panginoon, sa pananambahan na ito, Panginoong Diyos. Yes, Lord Jesus Christ, lahat po ay ang pinagkakatiwala sa inyo. Kung meron mang kaming nakalimutan na ipanalangin, Panginoon, naalalaman niyo, Panginoong Diyos, in the mighty name of the living God in Jesus Christ, ito pong aming panalangin. Lahat po ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Yes, Amen sa Panginoong Diyos. At tayo po ay uminom ngayon. Yes, puri ng Panginoon. Uminom po tayo ng tubig. Hallelujah. Yes, purihin natin ang Panginoon, at kailangan po na uminom tayo ng tubig. At least 6 to 8 glasses per day. Yes, mainam din na uminom tayo ng maligamgam na tubig. Yes, kung meron tayong salabat, okay din. Yes, purihin natin ang Panginoon. At ang Ride-On Ministry, mga ka-Ride-On sa Panginoon, ay patuloy po na nagbabaabot sa bati sa atin. Kumusta ang bawat isa? Kumusta ang kalalagayan ninyo? Kumusta ang pamilya ninyo? Kumusta ang ministry sa mga manggagawa? Kumusta ang kabuhayan ng bawat isa na naghahanap buhay? Yes, natutugunan ba ang mga prayer request ninyo? Yes, meron ba kayong ngiti? Yes. Kayo ba ay napapanatag sa araw-araw sa napakahirap na pinagdadaanan natin? Hallelujah at Amen sa Panginoong Diyos. Ang Ride-On Ministry ay patuloy po na nagpapasalamat
Kinikilalang bawat presence natin, yes, sa ating pong pag-like, sa ating pag-comment, at gayon din sa pag-follow sa page na ito, yes. I-follow ninyo nang sa gayon ay for you to be notified always kung meron po tayong mga live streaming na ginagawa, at gayon din salamat po sa inyong pag-share sa bawat episode ng Ride On the Ministry. Salamat din sa mga nagpapaabot ng mga stars. Purihin po natin ang Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Ng Ride On the Ministry, patuloy po na sinasabi sa bawat isa atin, God bless and protect us all always. Through the presence, the power, the acts of His Holy Spirit and His inspired words. At gayon din, stay safe and healthy always. Be kind to others always with love and care. To God be the glory always and forever. In Jesus Christ, our Lord and Savior, at amen sa Panginoon. Yes, tunghayan natin ang ilang mga comments na ipainabot po ng ating mga kapatid. Yes, hallelujah, praise the Lord. How are you, my dear kapatid na Erlino Passion? Shout out dyan sa bandang Bambang Nueva Vizcaya. Palapakan natin, God bless sa Passion family po rin ng Panginoon. Ang kanyang comment, hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment, good morning Bishop Litangonan, joining with my wife Lilua Joy Asis Passion. Hello sa inyong lahat dyan, at gayon din ang inyong mga anak dyan po rin ng Panginoon. From Crossroads United Methodist Church, Bambang Nueva Vizcaya. God bless your ministry with 3 emoji of prayer. Thank you very much. Yes, shout out naman sa Crossroads United Methodist Church. Palapakan po natin siya lahat dyan. Ang kabuuan ng Nueva Vizcaya. Hallelujah, praise the Lord. Yes, how are you, my dear Noelle Ruth Senao? Nice to meet you again. This live streaming, yes. Kumusta ang kalagayan niyo dyan sa Batang Marikina City, at kumusta rin ang inyong iglesia dyan, the United Methodist Church? Yes, shout out dyan, at God bless Senao family. Please extend my regards to all of you. Palapakan po natin sila na dyan. Puri na Panginoon. Yes, atin pong shout out ang kabuuan ng Marikina City. Hallelujah, praise the Lord. Amen, amen sa Panginoon. Ang lungsod na kung saan ay merong disiplina, ang lungsod na maganda, at lungsod na kung saan ay talaga namang handa, lalo na pagkapanahon ng mga tag-ulan at baha. Yes, ang comment ng ating kapatid na Noelle, good morning Bishop. Thank you very much, at good morning din lahat po sa inyo dyan. Ngayon mo na sa kapatid na how are you, my dear Lady Lacandaso ng Marilao, Bulacan, shout out dyan, at God bless Lacandaso family. Palapakan po natin sila lahat dyan. Ang kanyang comment, good morning po Bishop, and blessed your ministry. God bless you po and your family. Thank you very much, at likewise po, at gayon mula sa ating kapatid na how are you, my dear, napakasipag natin lay Minister Leonor Dato dyan sa bandang Dubai. Hallelujah, praise the Lord. Shout out lahat po ng mga Pilipinos dyan, lahat po ng mga Dubayanians, at gayon din lahat ng bubuo ng inyong church na dinadaluhan ng Will Dubai Church. At gayon din ang sama-samang pagbataan laban sa COVID-19 tumayo alas 9 ng gabi. Yes, hallelujah, araw-araw. At gayon din ang iyong International Online Bible Study. Yes, shout out with yan, at God bless you all. God bless Dato family, of course, your ministry and leadership. Purihin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment ay mapagpalang Sabado po, Bishop, at sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon, at idagdag niya sa atin ang karunungan. Habang nakikinig tayo sa magandang mensahe ng buhay, palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At mapagpalat magandang buhay din sa inyong lahat dyan sa bandang Dubai, partikular sa iyong buong pamilya. Gaya wala sa ating kapatid na Elijah Tangonan. Yes, shout out dyan sa bandang Maykawayan, Bulacan. Yes, mga Bulakenyos, mga Makata ng Pilipinas, puri ng Panginoon, at God bless Tangonan family. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. At kumusta na si kapatid na Darwin, na magaling na ba siya? Ang kanyang comment, good morning po Bishop Lito, and to everyone, thank you very much, at gayon lahat po sa inyo dyan. Gayon mo na sa ating kapatid na how are you, my dear Gina Angel Tolentino, at ikaw ba ay patuloy pa rin na angel ngayon? Kumusta ang preparation mo? Yes, para sa iyong pagpunta dyan sa bandang Dubai. Hallelujah, at shout out dyan sa bandang Paco City of Manila, at gayon din sa inyong probinsya sa San Martin Isabela. At puri ng Panginoon Diyos, at God bless Tolentino family. Palapakan po natin sila lahat dyan. Ang kanyang comment ay good morning Bishop Litangonan, magandang buhay sa ating lahat. Amen.
Maraming salamat po at gayon din lahat po sa inyo dyan. Gayon din man sa ating kapatid na how are you my dear Au Agustin? Yes. Kani po ng Capital Methodist Church yan sa Batang City, Balanga, Bataan. Siya tulabigyan at Gabes Agustin family. Palapakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah. Praise the Lord. Ang kanyang comment ay good morning po. Maraming salamat at good morning po lahat po sa inyo dyan. Yes, muna sa ating kapatid na how are you my dear Abet George Lucas Mariano dyan sa bandang sa Madrid, Spain. At gayon din dyan sa probinsya ninyo sa Paniki, Tarlac, sa tulabigyan at Galvez Mariano family, palapakan po natin sila dyan at patuloy po rin na ingatan at pagpalain ng Panginoon sa araw-araw at sa tituin at gayon din na pagpalain ang inyong mga kalusugan. Yes, hallelujah. Ang kanyang comment ay good morning po Bishop and family at sa lahat ng mga ka-ride on ministry with one emoji of prayer and heart. Thank you very much at likewise. Gayon mo na sa ating kapatid na how are you my dear at isa sa mga masisibag at mga leader natin dyan sa bandang Capital Methodist Church ng City of Balanga, Bataan. Sa katawahan po ng ating kapatid na Jose Lito de Guzman, Seattle Bigyan at God bless de Guzman family. Palapakan po natin sila dyan. Yes, please extend my regards to your family at gayon palapakan natin ang kanyang farm. Puri ng Panginoon. Hallelujah. At gayon sa kanyang mga pinagkakabalan sa araw-araw. Purihin natin ang Diyos sa kanyang comment. Mabiyayang buhay po with one emoji of prayer. Thank you very much at gayon mabiyayang buhay po sa inyong lahat. How are you my dear Chico? Musta ka na? Diyan sa bandang Cebu City, Cebu, Visayas. Kumusta na ang work mo as a nurse sa particular na hospital? Kumusta ng ministry mo? Kumusta ng buong pamilya mo? Yes, shoutout diyan at God bless you and the whole family. Para natin yan. At gayon din ang kanyang ministeryong ginagampanan at gayon din ang kanyang work na ginagampanan. Purihin ang Panginoon. Yes. Shout out sa hospital na kung saan ikaw ay kabilang sa lahat po ng mga detail front planners yan. Palapakan po natin sila dyan. Yes, ang kabuuan ng Cebu City, yan, Cebu Visayas. Palapakan po natin. Hallelujah, ang kanyang comment. Good morning, Bishop, Ma'am Jean. God bless po sa lahat. Thank you very much at gayon din lahat po sa inyo at gayon din sa mga emojis. Hallelujah, at gayon din po na sa ating kapatid na Abet George Lucas Mariano at comment yan. Sagyaman at Bishop. Tiing ka panagkararag iti pamilya dito'y ken dita Paniki, Tarlac. God bless po. More power with one emoji of prayer and heart. Nawan anyaman nakabsat katagtultulig man po Diyos iso iti mangpalting kata kayo ti inaldaw-aldaw kentonggal kanito kada ipariknana kata kayo iti naisingsingayan na ayat na. Kenuray pa iti grasya na katpunwan na kayo. Kenuray pa iti rag-o ken iti ayat. Kenuray pa iti talna ken iti nasamit nga presensya nagnapo Dios ket mapadasan tinyo tinaldaw-aldaw kenuray pa iti katingaan dilindo ken tarumpingay katagtultuloy kading nga napengat ti pamati ken marubdob dagiti panagserbiyo kinaapo. Yes, palapakan natin muli dyan sa bandang Spain, Madrid, Paniki, Tarlac. Palapakan natin. Hallelujah, praise the Lord. Amen at amen sa ating Panginoon Diyos at gayon sa ating kapatid na how are you my dear? Miss you. Yes, beloved Bishop DSE Reverend Joe Vicente, Administrative Pastor ng Gift Methodist Church dyan sa bandang Tayabas City, Quezon at gayon din ang kanyang pamunuan dyan sa bandang Realaki District. Yes, Rizal Laguna District sa ilalim po ng Metropolitan Calabarzon Methodist Regional Conference at gayon din ang kanyang Pasa daily online virtual ministry. Yes, shoutout bigyan at God bless Vicente family, of course, your leadership and ministry. Para natin sila lagyan. Hallelujah, praise the Lord. At amen sa ating Panginoong Diyos. Ang kanyang comment, good morning, and God's blessing with you as all. Praise and glory to our Lord. More power to Ride On Ministry and good health to Bishop Lito. Blessings, healing, restoration, and correction to all of us. Maraming salamat. At likewise, sa inyo din, palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! At amen sa Panginoon. Kumusta kayo batid na Dikonisa Beth at gayon din sa inyong mga anak at gayon din ang patuloy na good health sa iyong
At purihin natin Panginoon. Yes, kayo din maraming salamat po sa inyo lahat sa mga comments ninyo at talaga naman so inspirational at nakapag-encourage again din kung saan sa mga magko-comment after this live streaming. Thank you very much at gayon din sa mga kapatid natin na kung saan di man nagkaroon ng pagkataon na sila po yung makapag-type at makapagpaabot ng kanilang mga comments. Ang inyong presence ay tunay nga naman natin pong ina-appreciate. Yes, kita po natin ang mukha ng ating kapatid na every step, every nation. Brother Ernel, dyan sa bandang United States of America. Shuttle Bidyan at God bless you and your family. Para po natin sila dyan. Gayon din po ang kapatid na Mother Nelda Nunan, dyan sa bandang USA. Shuttle Bidyan at God bless Nunan family. Para po natin sila dyan. Nakikita ko rin ang kapatid na yes, ang ating pogi, makisig at magaling at yes, masigasig, masibag na ating pastor. Alexander Bagon ng ang Elizabeth sa Pilipinas yan sa bandang Upper and Lower Dangko ng Sibalang Bataan. Yes, Shuttle Bidyan at gayon din sa inyong town sa bandang Samal Bataan po. Samal Bataan ba yan? Yes. Yes, nakalimutan ko na yan. Purihin ng Panginoon Diyos at Shuttle Bidyan at God bless you all and even your family and your ministry. Yes, purihin ng Panginoon at kumusta ang iyong better half? Yes, si kapatid na Nimpa at gayon ang iyong mga anak at gayon din yung anak ninyo na doon sa bandang abroad. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Palapakan naman natin ang ating church yan sa bandang Upper Dangko, Lower Dangko ng Sigabalan na Bataan. At gayon din ang mga taga Limay Bataan. Yes, natala ko na Limay Bataan. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At gayon din sa mga iba na kung saan hindi natin ma-determine kung sino pa kayo unless na kayo po ay mag-type, magpaabot ang inyong comment. Purihin ang Panginoon Diyos at talaga naman na purihin ang Panginoon sa araw-araw natin na kung saan ay pagsubaybay at gayon din ang ating Ride On Ministry. Purihin natin Panginoong Diyos. At tunay nga naman na maasahan natin ang Panginoon sa bawat sandali ng ating mga buhay. Yes, nararapat lamang natanggapin natin ang bendisyon ng Panginoon sa bawat isa natin sa pagkakataon na ito. Naway lubusan at kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ng buo ninyong katauhan, ng espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoon sa Kristo. Sumainyo nawa ang pagkapala ng ating Panginoon sa Kristo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, amen sa Panginoon at ating pong batiin natin mga kasama dyan. Sabihin natin, peace be with you. At gayon sabihin natin, oh I love you with the love of the Lord. At gayon natin pambansang pagbati sa ating kanang kamay. Tingnan natin eye to eye. Ang ating mga kasama dyan 1 meter away. Yes. At gayon lagay natin ating kanang kamay sa tapat ng ating kaliwang dibdib. Yes, ng ating puso. Yung mga tayo sandali, tingnan naman natin sila eye to eye na merong kasamang yes, napakasarap at napakatamis at napakamalagkit ng ngiti natin. Hallelujah! Palapakan natin ng bawat isa sa atin. Palapakan natin ating mga sarili. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Amen at amen sa Panginoon. At importante po na tayo po yung humingiti. Importante na tayo po yung tumatawa din. Di ba mga katawid sa Panginoon? Hallelujah! Praise the Lord! Ang Ride On Ministry, ang oras po sa pagkakataon na ito ay 4 na segundo ang minutos ang nalalabi bago po mag alas 11 ng umaga, Philippine time. Purihin natin Panginoong Diyos and may we enjoy the food being prepared in our particular table. Yes, yes. At huwag tayong makalimot ang manalangin at gayon din sa mga kinakasangkapan ng Panginoon na kung saan ay pinanggagalingan natin mga kinakain sa araw-araw. Yes, at gayon din sa inyo dyan sa iba't ibang mga bansa. Pagpalain ka ng Panginoon. Every meal before the presence of the Lord Jesus Christ, may you enjoy Jesus as you partake every communion with the Lord Jesus Christ sa mga blessing. Yes, araw-araw blessing na pinagkakalob ng Panginoon, di po ba? Kaya nga pupurihin natin ang Panginoong Diyos at ang Ride On Ministry. Yes, binabalik na po natin lahat po ng papuni at pasalamat sa ating Panginoon. At until we meet again, mula Lunes hanggang Sabado, alas 9 pa ng umaga, samantala araw pa ng linggo ay alas 10 ng umaga. Yes, sana po ay prepared ang ating mga puso, utak at buhay sa darating na umaga as we celebrate Mother's Day. Purihin ang Panginoong Diyos. Hallelujah, praise the Lord. At nawa kung kayo po ay makikibahagi sa ating celebration ng Mother's Day bukas.
And please prepare, yes. Yes, at least one paragraph, a short paragraph. Yes. Message para po sa lahat ng mga ina ng tahanan. Yes. At yan po, bukas kung kayo po ay magpapanambahan sa live streaming na ito, ay itatype ninyo at ipaparating ang message na ito para po sa lahat ng mga ina ng tahanan. Yes, purihin natin ang Panginoon. Yes, binabalik natin lahat po ng papulit pa. Salamat sa Panginoon. Nagigit ako ang mukha ng ating kapatid. Sino ba mukha na yon? Yes, ang mag-asawang, malambing na mag-asawang Pastor James Jaime Celestra and Mrs. Melita Anonical Celestra ng Binangon ng Rizal dyan sa bandang Talim Island. Shout out dyan at shout out sa mga mission churches ninyo, sa lahat po ng mga membro dyan at sa lahat po ng mga naglalakihan at maliliit na mga isda dyan sa palibot ng Manila Bay, Laguna de Bay. Yes, puri ang Panginoon. Palapakan mo natin. God bless, Celestial family, of course, your family, and gayon din ang iyong ministry at leadership na ginagampanan dyan. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Purihin ang Panginoon. At sana minsan ay Bishop Joe Vicente ay makapunta naman tayo dyan sa bandang Talim Island. Yes, binangonan at makatikim tayo ng mga isda na 3 meters ang haba. Pagkatapos ang lapad ay 1 metro. Purihin natin ang Panginoon. Yes, sasama ka mga kapatid na Minister Leonardo, pero kailangan mo umuwi sa Pilipinas upang makasama ka. Yes, ang comment ng ating kapatid na Pastor Amelita Celestia. Magandang buhay po, Bishop Lito and Madam Jean Pangonan. And good morning po lalo na po sa Ride on Ministry, and God bless you all with talaga naman napakaraming emoji ng prayer at gayon din ng puso at gayon din ng mukha ng tao. Palapakan natin ang Panginoon at gayon din po lahat po sa inyo dyan. At ipakamusta niyo po ako kay Pastor James at i-quiz niyo po ako sa kanya. Purihin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At babay po sa bawat isa atin. Yes, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord.